worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, and their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Alam niyo ba na may mga naniniwala pa rin na ang edukasyon ay hindi mahalaga para sa mga kababaihan o kaya ang mga kalalakihan daw ang natural na lider at tagapagtaguyod ng lipunan. Nakakagulat pero totoo. Kumusta? Ako si Lian at sa maikling video na ito, pag-uusapan natin ang mga maling paniniwalang madalas nagiging hadlang sa pagtataguyod ng gender equality. Minsan hindi natin napapansin, pero ang ganitong pananaw ay naisasalin pa rin mula henerasyon sa henerasyon. Ang resulta? Marami ang hindi nabibigyan ng patas na pagkakataon sa edukasyon at sa buhay. Ang tanong, paano nga ba natin masusugpo ang ganitong mga pananaw? At paano ginagamit ng edukasyon ang kapangyarihan nito para gawing pantay ang mga laban para sa lahat? Kaya huwag kang bibitaw. Tuklasin natin kung paano natin mababago ang mga maling paniniwalang ito at maipaglalabang ang gender equality sa pamamagitan ng tamang edukasyon. Tama nga kayo, ang edukasyon ang susi sa pagbabago at maraming datos ang nagpapatunay nito. Una, alam nyo ba na ang mga babaeng nakatapos ng pag-aaral ay may mas mataas na kita kumpara sa mga hindi nakakapag-aral? Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa kanilang kakayahang suportahan ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Mas malaki rin ang posibilidad na makapagdesisyon sila para sa kanilang sarili at makaiwas sa mga mapanganib na sitwasyon. Pangalawa, ang edukasyon ay nagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan na magkaroon ng boses at mailaban ang kanilang karapatan. Kapag may sapat na kaalaman sila, mas madali nilang maiintindihan ang kanilang mga karapatan at mas kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa diskriminasyon at karahasan. Ikatlo, ang edukasyon ay nagtuturo ng paggalang sa pagkakaiba-iba. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, kultura at iba't ibang pananaw, natututo ang mga tao na pahalagahan ang contribution ng bawat isa, lalaki man o babae sa lipunan. Nawawala ang mga maling akala at paghiling dahil sa kaalaman. At panghuli, ang edukasyon ay nagbubukas ng pinto sa iba't ibang oportunidad. Hindi lang ito limitado sa paghahanap ng trabaho, kundi pati na rin sa pagiging aktibong mamamayan at pagiging leader sa komunidad. Kapag may edukasyon, may kapangyarihan kang baguhin ang mundo. Kaya, mahalaga ang edukasyon hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi para sa lahat. Ito ang pundasyon ng isang pantay at makatarungang lipunan. Sa pamamagitan ng edukasyon, masusugpo natin ang mga maling paniniwala at maisusulong ang gender equality. Sama-sama nating labanan ang diskriminasyon at itaguyod ang karapatan ng bawat isa. Magandang araw! Ako si Cassie D at atin naman talakayin ang konklusyon na parte ng aming video. Para sa pangkalahatan ng diskusyon na ito, isa sa problemang sinasalamin ng lipunan ay ang gender inequality. Ang gender inequality ay nagmula sa pagkakaroon ng hindi magkatugmang persepsyon na nanggaling sa iba't ibang personalidad. Ang pagsugpo dito ay madaraan sa pagbibigay kaalaman na siyang magpapalawak ng pagtanggap ng mga tao sa ganitong ideolohiya at sa pagkakapantay-pantay. Ang pagbibigay ng oportunidad sa bawat isa ng mabuhay at magtagumpay ay maitutungo sa pamamagitan ng pagtulong o paghikayat na mabago ang mga perspektibo na siyang sagot ay edukasyon. Ang babae ay kaya ring gawin ang mga panglalaking gawain, kaya hindi dapat maliitin. Kaya mahalaga ang pagbibigay daan sa bawat isa na patas na makipaglaban sa kahit anong larangan, hindi binabasehan ang kasarian. Ang vlog na ito naway magsilbing aral sa lahat ng kapwa ko estudyante na nating alalahanin ang halaga ng edukasyon sa ating pamumuhay. Tayo ay minulat ng edukasyon sa mga problemang panglipunan at magsilbi rin sana tayong kawangis para ibahagi ang ating natutunan.
Ang pantay-pantay na turing sa bawat isa ay tungo sa kapayapaan na inaasam. Ano man ang kasarian mo, tulad ng isang ibon, ikaw ay malaya dapat na nabubuhay sa mundo. Hindi kailangan ng dahas, diskriminasyon at diktasyon para sa mga kababaihan. Ang kailangan ay pantay na turing tungo sa kasarinlan. Salamat sa pakikinig. Paalam!